Sobrang crush ko si Ninong, kaya binigay ko ang sarili ko sa kanya. Unang-una po ay binabati ko kayo, Kuya Junjun, sa patuloy na paglaki ng page nyo at sana po ay makilala pa ang page nyo. Ako po si Bernadette, 25 years old. Nangyari po itong isi-share ko nung 18 taong gulang ako. Nung dumalaw ang ninong ko sa bahay dahil birthday ng papa ko. Actually po doon ko lang nalaman na ninong ko si Dennis, ang lalaking unang kumuha ng pagkababae ko, na hanggang ngayon ay umaasa ako na sana ay ako na ang piliin niya. Sa pagkakatanda ko sabi ni Papa ay high school classmate niya si Dennis hanggang sa maging matalik silang magkaibigan at hanggang sa ipinganak ako ay kinuha niyang ninong si Dennis. Pero dahil sa binigyan ng pagkakataon si Dennis na makapag-work abroad ay never ko na siya nakita. Sa tuwing dumadaan ang mga Pasko na normally nakikita nila ang mga ninong at ninang nila, never ko siyang nakita. Kaya dun ko lang nalaman na ninong ko pala siya nung pumunta siya sa birthday ng papa ko. At yun na nga pinakilala ako ni Papa na, eto na pala ang inaanak mo si Bernadette. Grabe dalaga na pala to si Bernadette, sabi ni Dennis. Pero medyo nahiya ako sa kanya nung pinakilala ako sa kanya ni Papa. Pero simula nung nakita ko siya ay na-attract na agad ako sa kanya. Hindi ko alam Kuya Junjun, marami naman nanliligaw sa akin doon sa school na kaidaran ko. Pero hindi ko sila gusto, parang mas na-attract ako sa older guys. At doon na nag-umpisa yung communication namin ni Ninong Dennis. Kasi sabi ni Papa na kunin ko daw ang Facebook ni Dennis para makabawi naman daw siya sa mga tao na hindi nagpapakita sa akin si Dennis. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at nagawa kong mag-message sa kanya sa Facebook. Kasi nga siguro ay crush ko siya, parang gusto ko mapalapit sa kanya. Nag-umpisa ang message ko sa pangangamusta Ninong hanggang sa madalas na kami mag-usap. At simula noon ay gusto ko na palagi ko na siya kausap. Minsan nga nagdadahilan na lang ako para makausap ko siya. Dumating ang time na hindi ko na napigilan na sabihin sa kanya na crush ko siya. Tapos sabi niya lang ay, naku wag ka magsasalita ng ganyan, baka magalit daw pa ako. Pero sabi ko ay crush lang naman hanggang lumalim na ng lumalim ang pag-uusap namin at sabi niya na lang ay parang nagkakagusto na daw siya sa akin. Natuwa naman ako doon at dumating ang time na nagkita kami ng hindi alam ng papa ko. Kumain kami sa labas, nanood ng sine, tapos habang nasa sinihan kami ay nilalandi niya na ako. Pero hindi ako pumalag kasi parang nahulog na talaga ang loob ko sa kanya. Hanggang sa pagkatapos namin manonood ng sine ay sinama niya ako sa isang motel at may nangyari na sa amin. Siya po ang nakauna sa akin Kuya Junjun, ibinigay ko sa ninong ko ang pagkababae ko. At pagkatapos namin doon ay nag-usap kami. Tinanong niya ako kung bakit okay lang sa kanya na pumatol ako sa kanya kahit may asawa na siya. At doon sumabog mundo ko. Nalaman ko na may asawa pala siya, nagulat siya kasi akala niya ay alam ko na may asawa siya. Nagulat talaga ako sa nalaman ko kaya agad akong nagbihis at nagyaya ng umuwi. Lumipas ang ilang linggo ay hindi na ako nagparamdam kay Dennis pero talagang hindi ko siya kayang matiis. At nakuha ko pa rin na i-message siya. Akala niya daw ay hindi na ako magpaparamdam. Sabi ko ay ewan ko ba, hinahanap-hanap ko siya hanggang sa palagi na kami nagkikita at may nangyayari sa amin. Hindi ko maisip na papayag ako na maging bet ka niya. Hindi ko alam kung bakit ganito ako. Hanggang ngayon Kuya Junjun, na 25 taong gulang na ako ay umaasa pa rin ako na iiwan niya na yung asawa niya at kami na ang magsasama. Ano po ba dapat kong gawin? Kasi natatakot akong iwan siya, baka maghanap siya ng iba.